Hi, hello. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon kung paano tahiin ang blouse na uniform ng estudyante. Yun po ang may piping at saka marine collar. Ito po ang piping. Bali, tinahin ko na po ito ng 1/4. 1/4 ang lapad ng piping. Bias po ito. Kailangan po pag nagpasada tayo, medyo kaunting ingat lang po kasi minsan nagkukulbot po ito. Ang distansya naman po ng sa manggas ay 1.5. Magsusukat po tayo ng 1.5. Kailangan ang tahi po ninyo ay nakatapat rin po sa unang pasada. Yan po natin ang bingit pasada po ang tahi. Yan po. Sa collar naman magsusukat tayo ng 1 inch kasi po ang allowance ay half inch, tapos yung distansya po ay half inch rin. Bali 1 inch ang tanda natin.
Tandaan ko po para pantay. Dito tayo mag-umpisa sa baba. Bingit pasada po. Kailangan medyo bingit lang para malinis sa tingnan. Huwag natin batakan ang piping. Nahila po natin ang piping bias ito. Magpupulog po yun ang ulan niya. Kaya kailangan wag po nating batakan. Pag hindi po nahila ang bias, ayan po, walang kulubot. Oh. Ito na po yung piping na ginawa natin. Ayan po. Oh. Gagawin, bubuin ko na po itong collar. Ito po yung marine collar. Pantayin po natin.
Allowance po ay half inch lang po kasi 1 inch yung distansya natin mula sa gilid. So, ito na po yung collar natin. Ito po ay marine collar. Ito po. Yan na po yung marine collar natin with piping. Binaliktad ko na po. Pag nagbaliktad po kayo, halimbawa po dito sa kanto, tiklop po ninyo para kantong-kanto siya. Kahit ano pong klase ng damit o pag may mga ganito pong kantong-kanto, tiklop po ninyo yung kanto niya para pag baliktad po ninyo kantong-kanto yan. Tapos medyo sungkitin po nyo ng aspili para kantong-kanto po siya. O yan po. O yan po. Kantong-kanto po yan. Kahit sa anong collar, may mga ganito pong ano yun, kanto sa mga ginagawa nyo damit, itiklop po ninyo. At saka dito naman po sa korba, nagbawas po ako. Binawasan ko po yun para pag tinahi po ay hindi kanto-kanto. Ang pasada ko po rito ay dito lang po sa gilid ng piping. Kaunting hilot para pantay na pantay po. Ay ito po. Hanggang dito lang po sa isang piping. Ayan lang po. Hindi na po ako nagbibingit sa pasada sa ilalim. Kasi bali ito na po ang pinakang pasada para flat po yung collar. Ito na po yung collar natin. Nabuo na po. Ayan po. Pasadan po natin dito sa gilid.
sa gitna. Ito pong center, maglagay po kayo ng pigiti para pantay po ang collar ninyo. Para hindi po ano yun, kulubot. So, ito na po yung marine collar. Uniform po na estudyante. Ayan po. Ayan po yung marine collar. Nabuo na po. Sa pagtatahid po sa pagkakapit po ng piping, kailangan po wag niyong batakin. Kasi para hindi po kulubot ang inyong collar. Kasi po itong pipe, ito pong bias, pag ikinapit ito, pag nabatak nyo ito, nahila ito, yan, nagkukulubot po ang kinakapitan yung tela. Kaya kailangan pag nagkapit po kayo ng bias, kailangan medyo i-relax po nyo yung bias. Yung makikita rin po nyo to, kapag nahatak po nyo ang bias, magkukulubot itong kinapitan yung tela. Pero pag hindi po nyo nahatak, maganda po ang kalalabasan na ang piping nyo. Katulad po lalo na po dito sa mga ano yun, sa ganitong sa mga dito pa sa paikot na ganoon, mahirap pong ikapit ito. Paikot. Kailangan po wag nating hatakan para po hindi kulubot. Ito na po yung pahang gagawin natin para doon sa blouse na uniform. So, bali, ang sukat po ng paha ay 2 inches. Tapos, ang hips po nito ay 32.5. Nagdagdag po ako ng 1.5. Bali, 34. So, magagawa po tayo ng piping. Ito po, tinandaan ko po kung hanggang saan yung tatahian ko. Ayan po. Doon ko po ikakapit ang piping. Yung piping po, ginawa ko na. Tinahian ko na po. Na bali 1/4. So, pag gumagawa po ako ng ganito, tinapasadaan, kailangan po, wag niyo pong batakin. Kasi minsan, pag binatak po nyo ito na pagpasada, ay minsan po, pag binatak po ninyo, nagkukulubot. Nag-aalon-alon. Kasi bias po ito. Ngayon, pag ikakapit naman po natin dito sa tela, kailangan pong wag rin po nating batakin. So, relax lang po natin yung, yung bias. Ito po ay itinupiko dun sa dulo. Kasi yung kakapitan ko nito, ay yung hangganan po ng, kung saan yung sukat nung 34. Yan po. Hanggang doon lang po yun ay papasada ko. Yan po. Ito po yung allowance. Ito po yung piping na ikakapit ko. O dito ko po yun dito ko po itatahi. Kailangan wag po nating hayaang mahila ang bias. Kasi pag nahila po ito, magpipilipit ang kukulubot ang aha. Para po ito sa mga bagwan pa lang na hindi pa masyadong gamay ang pananahi, pagbabalansin ng tila kung paano tatahiin.
Ayan na po. Ito piko uli yung ano yun. Ito po yung sa dulo. Pinupi ko uli. Tutupi na po natin. Ito na po yung allowance. May guhit po yun. So, ang gagawin natin, tupi natin ang ganoon. Kailangan pantayin po natin yung allowance niya. Saka natin tiklop. Ayan po. O yan po, yung piping natin. So, pag itahi po natin dun sa katawan, di na mahirap kasi nakasukat na po siya. Ayan na po. So, ang gagawin natin para hindi mahirap pa ikapit, kunin po natin yung center. Tapos yung sa side. Babawasin po natin yung allowance para doon sa botones. Walis saka botones kapitan. Yung dinagdag natin na 1.5. So babawasin po natin yun. At kukunin po natin. Ito po yung sa side. Ayan po. Tapos naman po sa katawan, ganun din po ang gagawin natin. Kunin natin yung side. Kunin po natin yung center sa likod. Ikitian po natin. Tapos, titiklop natin mula sa center hanggang sa side. Kukunin po natin uli yung gitna. Ito po yung gagawin nating pleats. Ganon din po sa harap. Babawasin po natin yung dinagdag natin rito na 1/3. Hindi po. Babawasin po natin yung 5/8. Oh. Kasi may dagdag rin po yun para sa botones at saka uwalis. Tingnan natin yung tanda rin po yung sa gitna na mula sa harap. Tapos, kakapit na po natin yung paha. Pag nagkapit po ako ng paha, dito ko muna ay kinakapit sa ito po muna ikakapit sa harap. Hanggang doon sa malapit sa pikiti para hindi ako mahirapan na ganon din po sa kabila harapan.
Half inch po ang allowance. Sa ibabaw naman po ako magpapasada kasi para makita ko yung eksaktong pleats niya. Ayan ako. Yung pikiting ilagay natin kanina, ito po yun. Tatapat ko po ito sa center. Pag nag-pleats po kayo, papunta rito sa side. Mula dun sa pikiti, 2 pleats po yan. Tigwa 1/4 po sila. Ang distansya po ay half inch. Ito na po, kinukuha na nga itong tinatahi ko. Ayan na po. Ito po yung center naman. Kunin po natin yung center ulit. Ganon din po. Dapat po. Mula dito sa kitty ay dito rin po tayo mag-ano papunta sa side. Bali, 2 pleats rin po ito. Pero huwag kang maingay. Maingay ka. Ayan po. 2 pleats po rin. Papunta sa side. Half inch po ang distansya niya. Ayan po. Tapos, uli yung sa side. Ito po yung sa side. Ganun lang po. Pare-pareho lang po yan. Hanggat sa ikapit natin lahat yung ano. Kinukuha na nga po itong damit. Kasi po yung iba, manakaraan, hindi ko po na vlog. Ay, ito lang po ang naiba-vlog lang po. Kasi yung iba mga ras po, ay ito medyo hindi masyadong apuraan. Pero kinukuha na rin po. Ayan na po. Ito po ay para lang po sa mga baguhan na hindi pa lang po masyadong alam kung paano po maggawa ng mga ganito. Kasi po kahit ganito lang po, simpleng-simple, pag hindi po kayo hindi po nyo nakuha yung tamang pamamaraan, minsan po hindi po pantay-pantay. Mahirap rin po lalo pag may piping. Kasi yung iba nakikita ko, iniipit lang po nila. Mahirap po yun. Ayan na po, oh. Bingit pasada po. Medyo hatakan po natin ang ilalim para hindi po
kulubot. At pantay po sila. Pag nagpasada po kayo at malayo pa lang po ay tingnan ninyo. Baka kulubot yung ilalim o kulubot yung ibabaw para pantay po pagdating sa dulo. Para matansya po ninyo yung pasada nyo, yung tahin nyo. Baka kulubot na masyado ilalim. Kulubot na rin po yung ibabaw, hindi na po magpantay. Binabahagi ko lang po ito sa mga baguhan na hindi pala masyado eksperyensyado sa paggawa ng mga ganito. Kahit uniform lang po, kailangan maganda rin po ang pagkagawa natin. Kailangan hindi kulukulubot para maganda rin pong tingnan pag naisukta ng mga bata. Po, ito po yung manggas. Ayan po, ganun lang din po sa dating pagkapit ng manggas. Ulan lang po ay kakapit natin. Ayan o. Sa pag ano naman po, kasi ito may 2.5 na po ito. Ayan po o, tahian nyo sa ganoon kasi ito ibabalik talin lang ito. Pag ilagay na po yung collar, nakaganon na po siya. Nandun po yung collar. Pagkapit na po ng collar, itatay ko po muna siya sa center, sa may bato. Kakapit ko po muna sila. Ganon din po rito sa dulo. Kaya ko po yun medyo hinihila. Binabalansi ko po yung katawan saka yung collar. Kasi itong katawan, minsan, kasi medyo, may mga bias-bias po ito sa neck hole niya. Ngayon, minsan, lumalapad itong ano yun, yung katawan kaysa doon sa collar. Kaya po, ganun ang ginagawa ko para medyo binapatak ko, binabalansi ko po yung ano yun, yung
yung katawan at saka yung polar. Kailangan po ito po yung pinakang casing niya, yung 2 in 1/4. Kailangan po pag pag ginupit po natin, isunod po natin sa hugis ng nickel. Kasi meron po ako nakita noon na pinantay po ito sa tinahi. Hindi po. Kapag naggawa po kayo ng ganito, isunod po ninyo, i-flat muna po ninyo, isunod po ang paggupit po ninyo ay ihugis po ninyo sa nickel para po flat siya. So, kakapit po natin ang bias. Sa bias naman po, huwag po rin po natin itong hilain. Kasi pag hinila rin po nito, binatak po natin ito, tiyak na hindi tatama ito. Kasi itong nickel po ay kurba po ito. Kailangan po nakasunod rin po sa nickel niya. Huwag natin hatakan yung bias. Kailangan relax lang siya. Kasi kurba po itong nickel, dapat pag ipinasada natin ay nakasunod po siya sa hugis ng nickel. Ito na po. Ikitiyan po natin ito. Pag nagpikiti po kayo, huwag niyo pong isasagad sa tahi. Tingnan po nyo yung collar, kung baka po meron nakatupi, kasi may mga time na insidente nangyayari ang ganoon, hindi napansin, tapos napikitihan. Paan po nyo ay lalim. Tapos pikitihan rin po natin ito para sa botones. Saka po natin tahian ng bingit. Pag nagtahi kayo ng bingit, sama nyo yung casing. I-round na po ninyong ganoon. Kailangan pag nagtahi kayo, kahit bingit pasada, ganito na po nyo. Huwag diretso para nakahugis na po siya kaagad. Kailangan bata kang bias para po hindi lumabas sa katawan sa ano yun, hindi makita sa ibabaw. Kaya kailangan hatak ang bias. Tapos
titingnan natin sa bias, baka may nakalabas. Gupitan po natin yun para hindi makita sa ibabaw pag pinasada na niyo yung piecing niyang bias. Ayan na po yung ano yung overlap na lalagyan ng botones. Allowance na para sa botones at saka sa walis. Ayan po. Dingit lang po. Ikurba na po ninyo para hindi na po mahirap na pag pinasadaan po ninyo, ganito na po ninyo ikurba. May necktie po iyon. Ang ginawa ko po sa necktie, para hindi na mahirap, yung tali-tali pa, ganito lang po ang ginawa ko. O. Lagyan ko po ng ganito, tapos kakapitan ko po ng botones, ay di, lagyan ko po ng inuwalisan ko po. Ikapit lang yun sa ano yun, sa botones. Ganito po ang ginawa ko. So, ito naman po, diretso lang po ito. Ang ginawa po, kunwari ito po yung necktie, ang ginawa ko na lang po dito sa ganito, para hindi na mahirap, ginanyan ko lang po. Tinupi ko, saka ko tinupi uli, naglagay ako doon sa allowance na pwede kong suksukan ng ganito eh. Tapos, ganun ko po. O, yan po. Tapos, tiniklop ko po ito, saka ko na lang po kinamay, tinahian sa ganito, saka doon po. Siya po yan. O. Ngayon, ito po, pwede pong tanggalin. Kasi yung iba, yung lalagay nila tali sa liig, minsan mahirap. Ay mabuti po pag ganito naman po, flat po ito sa harapan. Ito po yung necktie niya. Ayan na po yung ginawa nating blouse. Mas maganda po ang collar. Pag marine collar po, kailangan medyo lampas ng manggas, mga dapong tingnan. Ayan po yung necktie. At yun naman po sa likod. Mas maganda po tingnan.
Ayan po ang likod niya. Gumagalaw, nakasabit ko lang po. Hinangir ko lang po. Ayan. Yan po ang maganda pong tingnan sa likod kapag nakalampas sa manggas. Yan naman po ay ginawa ko rin po yan para po sa costume raw po pagparada ng mga bata. Sana po may napulot kayong dagdag kalaman sa mga binabahagi ko po sa inyo tungkol sa pananahi. At huwag lang po niyong kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Nagpapasalamat nga pala ako doon sa mga subscriber na patuloy na nagsusubaybay sa aking mga video at saka doon po sa mga patuloy na nanonood po sa aking video. Sana po may nakukuha kayong siyempre dagdag kaalaman sa inyong mga naumpisa na ang kaalaman tungkol po sa pananahi. Maraming pong salamat sa inyo sa tiwala at sa patuloy na panonood.